Farming. So andito po tayo ngayon sa area natin dito sa taniman natin ng pechay kung saan nagawa sila ng plot para doon sa ating punlaan at ngayon ay araw ng kanilang pagta-transplant. So tatanong natin si Pangulo, siya si Pangulong Albino Balbin ng San Antonio Coconut Farmers Organization na nakiisa doon sa programa ng Philippine Coconut Authority na gulayan sa ilalim ng ating nyugan. So, tatanong natin siya kung ilang araw na yung kanyang tanim, kung bakit siya nagta-transplant ngayon. So, Pangulo, bakit ilang araw na yung sa yung sa Ito yung po ay 10 days na ngayon. So kailangan na po talagang i-transplant kasi magmamature na. Kaya inumpisahan na po namin ilipat sa mas malaking area. So, ito'y punlaan lang. Punlaan lang. Tapos na doon yung ibang area kung saan naguhulit. Ayan. Pangulo, maliban doon, sa anong preparation yung ginawa natin dito sa ating plot? Kasi kung napapansin ko na merong mga, ano ba ito? Yung mga ganyan? Maria, daong Maria. Oo. Tsaka yung inilagay na bunot siya, no? Bunot. Ito. Bunot ito. Ayan, nilagyan niya ng bunot. Ano yung preparation na ginawa mo? Siyempre, yung lupa ay ating dinurog muna. Tapos nilagyan natin siya ng pataba, organic. Yung ng manok. Tapos ay naglagay tayo ng bunot para yung tubig ay ma-preserve, hindi siya mapigilan yung tubig at magkaroon ng moisture yung lupa na siyang nagiging pagkain ng halaman, Ayun. nagtubig ng halaman. So yun yung nais natin bigyan ngayon ng importansya. Bibigyan natin ng diin yung tungkol dun sa ginawa ni Pangulo dito sa plat na to. So ito nga yung kanilang plat na to, yung kanilang punlaan. Ang preparation na kanyang ginawa ay kapansin-pansin sapagkat merong organic fertilizer. Ito siya, yung medyo maitim na yan, organic fertilizer. Then nilagyan din nila ng mga tinadtad na bunot. So ito yung mga tinadtad na bunot. Dahil daw sa tag-init ngayon, kaya naglagay sila ng bunot para ma-preserve nila yung moisture yung tubig. Para sa ganun ay mapakinabangan, hindi ganun kabilis maiga o hindi ganun kabilis mawala. Kaya kung mapapansin nyo, ito yung kanilang bunot. Pag pinisya mo siya, ayan, kita natin na nag-hold siya ng moisture. Ayan, tutulo yan. Ayun. So yun yung importansya na ginawa nila na bunot. And then ang hindi mawawala dito, syempre meron din siyang chicken dung o yung chicken manure, hipot ng manok. Yun yung ginawa dito para masigurado nila na matataba. Kaya matataba yung ating mga pechay kahit nasa panahon ng tag-init dahil nga doon sa mga ginawa nilang intervention na nilagyan nila ng bunot, ng organic fertilizer, and then sinigurado nila na durog yung ating mga lupa na pagtataniman ng ating pechay. Kaya ngayon, araw ng pagta-transplant nila, 10 days, Pangulo? 10 days. 10 days ngayon, kaya sila ay magta-transplant na kinukuha dito sa ating taniman na to. At ang mapapansin natin, ang isang pinakamagandang preparation lang naman, ma-prepare natin ng maayos yung lupa, makultivate natin siya maayos, malagyan ng agri-inputs, malagyan ng mga chicken dung, ng organic fertilizer, and then yung may bunot nga para makita natin ang tataba ng ating halaman. So yun yung ginagawa namin at maglilipat pa sila, medyo malawak yung ating area. Titingnan din natin yung iba. So nadyan yung iba, nagtatrabaho din kasi ngayon ay hindi masyadong mainit, kaya't pagkakataon para maglipat ng ating mga pechay. Tingnan natin sila. So ayan si Billy. Isa rin siya sa naglilipat ng ating pechay. Tinatanggal muna dito sa ating punlahan kasi mas maganda kung mas maayos yung distance ng kanyang ginagawa. Pare, ano yung mga nadidiyan na mga inilagay natin diyan sa ating maliban sa nabanggit ko na kay Pangulo, ano pa yung preparation na dapat ginagawa natin sa plot natin? Lagyan to ng organic at saka ng mga ganito, tinatad na mga bunot-bunot. Ayun. Para sa
para hindi madaling matuyuan. So yun yung ginawa dito na preparation. At hindi natin na-mention kanina, meron pa pala tong kahalong rice hull ba? Hindi ako nagkakamali. So meron siyang rice hull, pero hindi na siya carbonized rice hull. Siya ay matagal na lang na rice hull na na-stock. Then ginawa na ring inihalo doon sa ating ginawang organic fertilizer. Kaya bali yung kanilang yung composition ng ating organic fertilizer, meron siyang chicken dung, meron siyang garden soil, meron siyang rice hull, and then nilagyan din natin ng coco coir o yung bunot na tinatad para na sa ganun nga makapag-hold siya ng moisture. Lilipat tayo doon sa kabila kasi kung mapapansin mo meron doon nagtutusok. So tatanong natin kung ano yung bakit nagtutusok siya dun sa ito lang ay sample parang sa ganun may pakita natin. Ito naman si Dingdong. Ang ginagawa niya nagtutusok siya nung tataniman ng pechay. Mga ilang piraso pare yung mga ilang tusok ang bawat bed, yung spacing niya. Wala kasing specific na na sukat eh. Basta yung tantsalaang na na makakalaki ng maayos yung yung pechay na hindi siya nag-aagawan siguro sa sa nutrition. Ayun. So nag-improvise siya ng pantusok na kahoy. Parang sa ganoon madali yung pagta-transplant o paglilipat ng mga ginagawa nila katulad ni Nabili. So walang specific na distance itong ginawa niya, pero kung mapapansin mo ay evenly distributed o yung tamang distance ibinibigay natin doon sa halaman. Kasi kung mapapansin nyo, wala naman sa dami ng tanim ang iginaganda ng ating halaman, kundi dapat lang ay meron siyang maayos na distansya para mapakinabangan nila yung mga nutrients na meron doon sa ating plant. So yun yung ginagawa dito namin ngayon. Bale, kung mapapansin niyo, papakita namin dito. Almost wala siyang kulang na isang dangkal. Kung inches to, baka mga 5 to 6 inches yung distance nung pechay do sa kabilang pechay. So nakahanay siya. Ito yung apat. Ito yung apat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lang yung naka-line, yung lapad ng ating pechay. 6 lang yung nilagay niya. Kasi ang hinahabol dito ay paano magiging maganda yung pechay. Kasi kung marami kang ang pechay, hindi naman ganong kalalaki yung ating ma-harvest dito, ay hindi rin maganda. Pero dito sa ginagawa nila, masisigurado natin na malusog at pare-parehas yung size ng ating mga pechay dahil dun sa ginawang improvised na technology ito. Bale, ito naman, yung mga farmer naman ay alam naman nila na yung sa ganitong paraan, ito yung mas mainam nating gawin. Lalo na't naka-plant kasi nagta-transplant tayo. So yun lang, papakita natin yung improvised na ginawang pantanim ni Denver. Ayan. Ganun lang. Kahoy lang na ganun, then itutusok. Then doon na tatamnan ng ating pechay. So pakita natin yung iba kasi meron naman doon sa kabila. Siya naman yung naka-assign sa pagdidilig. Para mas madaling magtrabaho doon sa ating plot, para madaling tusukin, hindi bumalik agad yung lupa. Siya naman yung nagdidilig dahil tayo ay magtatanim ngayon. So tingnan natin. Noong mga nakaraang linggo, ang ginagawa namin, mano-mano kaming nagbubuhat ng ganito. Kasi wala kaming source of water. Ngayon lang nangyari, nakapagpakabit kami ng source of water, ng tubig para may source kami. At ito na siya. Nakakatuwa kasi mismong direkta mula sa host ay ayan, nakakapagdilig na. So ginawa namin ito kasi nagkataon, hindi lang naman sila yung ating magtatrabaho dito, marami ring mga babae. Bali naka-schedule sila. Sa isang araw, merong isang grupong naka-schedule na sila yung magtatrabaho dito sa farm. Pag mga babae, ito ang inisip namin. Kahit babae, pwede nang makapagdilig, hindi na sila masyadong mahihirapan. Hindi katulad nung pag ganito, magbubuhat pa sila ng ating yung sprinkler na yan, medyo nahihirapan sila kasi malayo yung kinukunan ng tubig. Pero ngayon, maswerte kami
dahil meron na kaming nakapagpakabit kami ng galing doon sa gripo, nakapagpakabit kami ng tubig, kaya kahit medyo tag-init ngayon, meron na kaming tubig. Yun lamang, maraming salamat and happy farming!